أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw po sa inyo lahat at ngayong araw po ang ating pag-aaral ay ipagpapatuloy natin ang mga aral mula sa talambuhay ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. At sa last na lecture natin ay nabanggit natin na ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay sila po ay nakalabas mula sa pag-boycott ng mga pinuno ng mga Quraysh. Sila ay nanatili sa labas ng Makkah, sa boundary, ng tatlong taon. At sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay tinanggal na ang kasunduan na pag-boycott sa pamilya ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, at pagkatapos ay bumalik muli ang Propeta sallallahu alaihi wasallam at ganun din ang kanyang mga pamilya, ang ibang mga sahaba na kasama nila sa Makkah, at muli nagpatuloy si Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pagpapalaganap ng relihiyong Islam dahil ito ang kanyang mensahe. At sa pang-10 taon ng pagkapropeta ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isa sa mga bagay na ikinalungkot ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay ang pagkamatay ng kanyang tito na si Abu Talib. Ang kanyang tito na kung saan siya ay lumaki sa pamamahay ng kanyang tito at tinulungan siya ng kanyang tito kahit man hindi siya sumunod o naging Muslim. Pero tinulungan niya si Propeta sallallahu alaihi wasallam. At dahil dito, nung siya ay malapit ng mamatay, siya ay nagkasakit, ay pinuntahan siya ng kanyang pamangkin na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinabi niya na, aking tito, Qul la ilaha illallah kalimah uhaju laka biha indallah. O aking mahal na tiyuhin, sabihin mo ang la ilaha illallah. Walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Salita na ito ay makakatulong sa iyo, na ito ang magiging dahilan para matulungan kita kay Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom. Subhanallah, ito ay dahil sa mga tao sa kapaligiran ni Abu Talib ay hindi niya nasabi ang salitang la ilaha illallah. Dumating ang kanyang tito o dumating ang kanyang ibang mga kasamahan, mga kapatid at mga kasamahan ng mga Quraysh, na kakabilang doon si Abu Jahl at saka si Abdullah bin Abi Umayyah. Sila ay kabilang sa mga pinuno ng mga Quraysh at sinabi nila kay Abu Talib na, O Abu Talib, O Aba Talib, targhabu an millati Abdul Muttalib, kakamuhian mo ba? Iiwan mo ba ang relihiyon ni Abdul Muttalib? Ang Abdul Muttalib ay ang kanilang tatay, na ito ang pagsamba sa mga iba't ibang mga rebulto. At dahil dito sa kapaligiran niya ay ang kanyang mga kapatid, ang kanyang mga pinuno ng mga Quraysh, kinakausap nila na, bakit mo iiwan ang relihiyon natin, ang relihiyon ng ating mga ninuno, ang relihiyon ni Abdul Muttalib? Ay hindi niya nasabi ang la ilaha illallah, bagkus siya ay nanatili sa relihiyon ni Abdul Muttalib, na ito ang tinatawag na shirk o pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. At dahil dito, nagkaisa po ang majority ng ating mga ulama na si Abu Talib, na tito ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay namatay po na hindi siya Muslim. Hindi na tinanggap ang Islam, hindi siya nagsabi ng la ilaha illallah. At ito minsan ang dahilan kung bakit ang Islam ay inuutos sa atin na tayo ay maghijra mula sa lugar na kung saan, kapag ang lugar na ito ay hindi natin maisabuhay ang ating pananampalataya. Ganun din kung ang lugar na ito ay lugar na maraming gumagawa ng kasalanan. Pumunta tayo sa lugar na kung saan maraming mga sumasamba kay Allah. Umalis tayo sa lugar na kung saan maraming mga tao dito na makaka-impluwensya sa
sa isang tao na siya rin ay gumawa ng kasalanan. Dahil dito, alam ni Abu Talib na maganda ang relihiyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang Islam. Kaya sinuportahan niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nabagit rin niya na tama ang mensahe ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ngunit dahil sa dumating ang kanyang kamatayan at nandoon ang kanyang mga kapatid, ang mga pinuno ng mga Quraysh, mga kasamahan niya, mga pinuno nila kasama sa kanilang tribo, na sinasabi nila sa kanya na bakit mo iiwan ang ating pananampalataya, ang ating relihiyon, ay kabilang ito sa mga dahilan na siya ay hindi na nasabi ang la ilaha illallah, hindi na nasabi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. At dahil dito, sobrang nalungkot si Propeta sallallahu alaihi wasallam, una-una dahil hindi tinanggap ng kanyang tito ang relihiyong Islam. Napakalungkot na isa sa pinakamamahal mong pamilya na tumulong sa kanya, naging magulang niya, si Abu Talib, ay hindi na tinanggap ang relihiyong Islam. Kaya sikapin natin sa abot na makakaya natin na tayo ay iparating natin sa ating mga pamilya ang relihiyong Islam. Ang gabay ay sa kamay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero tayo, ang obligasyon natin bilang isang Muslim ay maiparating natin sa ating mga kamag-anak, mga kaibigan, mga kapamilya ang kagandahan ng turo ng Islam. Dahil maaaring mali ang kanilang pagkakaunawa sa Islam. Kaya narapat lamang po sa atin na sikapin natin sa abot ng ating makakaya na maiparating natin sa ating mga kamag-anak, mga kaibigan, mga pamilya ang kagandahan ng turo ng Islam. Ngunit ang tanging may hawak ng gabay ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. At dahil dito, nalungkot ang Propeta sallallahu alaihi wasallam dahil kabilang sa mga sumusuporta sa kanya, kaya hindi agad-agad na gumagawa ng masasama ang mga tao sa panahon na buhay pa ang kanyang tito na si Abu Talib dahil sila ay nahihiya at natatakot kay Abu Talib. Kaya ito ay kabilang din sa mga bagay na ikinalungkot ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. At pagkatapos ng pagkamatay ni Abu Talib, ang kanyang tito, ay sumunod naman pagkaraan ng 3 buwan ay namatay ang kanyang asawa na si Khadija radiyallahu anhu. Si Khadija radiyallahu anhu ay binanggit niya sa kanyang hadith na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith ni Imam Bukhari na amanat bi hina kafara bin nas. Si Khadija radiyallahu anha ay naniwala sa akin sa panahon ang mga tao ay pinasinungalingan ako. Kaya sa mga kababaihan, ang pinakauna nag-Muslim, si Khadija, ang asawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Siya ay nagtiwala kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. At dahil dito sinabi rin niya, wasaddaqatni hina kadhabanin nas. At siya ay pinatotohanan ako sa panahon na ang mga tao ay pinasinungalingan ako. Subhanallah. Wa ashrakatni fi maliha hina harramani nas. Subhanallah. At tinulungan niya ako sa pamagitan ng kanyang kayamanan dahil si Khadija ay isang mayaman, malaking pamilya at magandang babae. At tinulungan niya ako sa pamagitan ng kanyang kayamanan sa panahon na pinigilan ako, hindi ako tinutulungan ng mga tao sa kanilang kayamanan dahil sa kanyang misahe ng Islam. Subhanallah. Warazaqanillahu waladaha wa harrama walada ghayraha. At biniyayaan ako ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya ng maraming anak. At hindi siya nagkaroon ng anak sa ibang mga asawa niya, maliban kay Ibrahim. Pero lahat ng kanyang mga anak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay lahat kay Khadija radhiyallahu anha. At isa rin sa mga nabanggit sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na kainaman ni Khadija ay sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na dumating sa kanya si Anghel Jibril at pinapasabi niya na ipinaparating sa iyo ni Jibril ang kanyang salam, ang pagbati ng salam, at pagkatapos ay ito'y pinapasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay bumabati sa iyo ng salam at ikaw ay binibigyan ng magandang balita na ikaw ay mayroong bahay sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala, na ito yung bahay na walang kalungkutan, puro kasiyahan, na ito ay sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala, na tanda na siya ay makakapasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala.
Si Khadija radhiyallahu anha ay namatay sa edad na 65 habang si Propeta sallallahu alaihi wasallam sa mga oras na iyon ay 50 years. At dito, matagal na panahon na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung sila ay nagpakasal kay Khadija hanggang mamatay si Khadija ay hindi nag-asawa si Propeta sallallahu alaihi wasallam ng pangalawang asawa kahit doon sa panahon na iyon ay uso na o yung tinatawag na nakasanayan na sa panahon nila ang maraming pag-aasawa. Ngunit si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay isa lang ang kanyang asawa nung sila kay Khadija radhiyallahu anha. Pagkaraan ng ilang buwan, ang mga Quraysh ay tumindi ang kanilang pagpapahirap kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, ganun din sa ibang mga sahaba. Kahit si Abu Bakr as-Siddiq at nabanggit natin na kabilang sa pagpapahirap sa kanila ng mga Quraysh ay isang beses habang sila ay naglalakad, sila ay nagpaparating na mensahe ng Islam, ay sila ay pinagpapalo, pinagbabato sila at pinaghahampas sila hanggang sa nawala ng malay si Abu Bakr as-Siddiq at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ganun din na dahil sa tindi ng pagpapahirap sa kanila ng tinatawag na mga Quraysh at ganoon din sa mga sahaba, ay naisip ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na siya ay maglakbay sa lugar na malapit sa Makkah upang maghanap ng mga tao na makakatulong sa kanya sa pagpaparating ng Islam, upang may mga tao na susuporta sa kanya sa relihiyong Islam. Kabilang ito, sa mapupulot natin na aral ay ang unang dapat natin na dakwahan o ibig sabihin na iparating natin sa kanila ang kagandahan ng Islam ay una-una ang ating mga sarili, ang ating mga pamilya at saka tayo lumabas sa ibang lugar. Yan ay kabilang sa mga pamamaraan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Siya ay lumabas sa lugar na Taif, na mayroong mahigit 100 kilometers ang layo mula sa Makkah papunta ng Taif. At dahil dito, siya ay naghahangad dahil maraming mga tao sa Taif na suportahan nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasama niya si Zaid bin Haritha na isa sa kanyang mga alipin. Ngunit si Zaid bin Haritha ay kanyang pinalaya at noong hindi pa ipinagbabawal yung pag-ampon ay inampon siya ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Siya ay naglakad papunta ng Taif mula Makkah ng mahigit 100 kilometers. At pagkatapos noon ay siya ay nagparating ng kanyang mensahe, walang bahay sa lugar na Taif maliban sa kanyang pinuntahan. Lalo na sa mga pinuno ng mga taga-Taif na maaaring tanggapin nila ang relihiyong Islam dahil ang kanyang turo ay ang pagsamba lamang sa nag-iisang tagapaglikha. Ngunit pagkaraan ng 10 araw hanggang sa pinuntahan niya ang lahat ng pinuno ng nakatira sa lugar na Taif sa pamilya ng Thaqif. Pamilya na Thaqif ay walang ni isa sa kanila ang tumanggap sa kanya. Bagkus ang pinakamatindi rito at pinakamasakit dito ay noong si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay paalis na. Kasama ni si Zaid bin Haritha ay nag-ipon. Inutusan nila ang mga kabataan at yung mga alipin nila at pinagbabato nila si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Pinagbabato nila si Propeta sallallahu alaihi wasallam hanggat sa halos tumatakbo na si Propeta sallallahu alaihi wasallam. At ganun din si Zaid bin Haritha na tinatakpan niya, hinaharangan niya si Propeta sallallahu alaihi wasallam upang hindi siya tamaan ng bato. Pero halos lahat ng katawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tinamaan ng bato. Hanggang sa ang kanyang tinatawag isa sa kanyang ang kanyang paa ay natamaan at nagdugo ito dahil sa tindi ng pagbato sa kanila ng mga kabataan at mga alipin ng mga taga-Taif na kung saan ito ay utos ng kanila mga pinuno. Hindi lamang na tinanggap nila o hindi lamang na hindi nila tinanggap o hinayaan nila ang mensahe ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Bagkus hindi nila tinanggap at inutusan pa nila ang mga kabataan
At ganoon din ang kanilang mga alipin na pagbabatuhin nila si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. At pagkatapos noon ay dumating siya sa isang lugar na kung makikita sa mga nakapunta sa lugar na Taif ay mayroong tinatawag na Masjid Addas. Ang masjid na yun ay bago lang ipinatayo. At tinawag na Addas dahil nagpahinga doon si Propeta sallallahu alaihi wasallam habang siya ay pababa mula sa Taif at nakita siya ng isang alipin na nagngangalang si Addas na alipin ng dalawang taga Taif sa kanilang napakalaking farm doon. At siya ay nagpahinga doon kasama si Zayd bin Haritha at naawa itong dalawang taong ito at inutusan nila si Addas, isang Kristiyano, Nasrani. At sinabi nila sa kanya na bigyan mo siya ng kanyang may inom at prutas. At dinala ito ni Addas sa kanya at sila ay kumain. At binanggit ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ang salitang Bismillah. Ang salitang Bismillah. At sabi niya, ano ang salitang yan? Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, saan ka pala nanggaling? Saan ka pala nanggaling? Sabi niya, ako isang alipin at ako ay isang Kristiyano mula sa Nainawa. Ang Nainawa ay sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam nung narinig niya itong salitang Nainawa, ay sinabi niya na ikaw pala ay galing sa lugar ng isang mabuting tao, isang propeta na si Yunus bin Matta. Sinabi ni Addas na paano mo nalaman ang bagay na ito? Sinabi niya, siya ay kapatid ko dahil ako ay propeta at siya ay propeta. At si Addas ay sobrang tuwa niya, niyakap niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at tinanggap niya ang relihiyong Islam dahil nakita niya na ang mga kaalamang ito ay walang nakakaalam maliban sa mga propeta. At dahil dito, habang sila ay paalis na, ay dumating sa kanya si Anghel Jibril. Dumating sa kanya si Anghel Jibril at sinabi niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na inutusan ako ng Allah subhanahu wa ta'ala at kasama ko ang anghel ng kabundukan. Dahil narinig ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sinasabi ng mga tao at ginawa nila sa iyo. Kaya inutusan ako ng Allah subhanahu wa ta'ala at ganun din na inutusan niya ang anghel ng kabundukan kung anuman ang gusto mo na gawin sa kanila. At nagsalita, bumati ang anghel ng kabundukan, Assalamu alayka ya Muhammad. Siya bumati kay Propeta sallallahu alaihi wasallam at sinabi niya na Muhammad, sabihin mo kung ano ang gusto mo. Kung gusto mo ay paguntugin ko sa kanila ang bundok ng Makkah at yung bundok na nakapalibot sa Taif para sila ay mawasak. Lahat sila. Subhanallah. Anghel. Napakalakas ng mga anghel. Na sila ay binigyan ng kakayahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit isa sa mga sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na kung saan dito ay lumalabas ang tunay na misyon ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang awa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang pagmamahal sa kanyang kaum. Pagkatapos ng pagbabatuhin siya, hindi tinanggap ang kanyang mensahe. Sobrang pagod niya hanggang sa nagdugo ang kanyang paa. Ay ganun pa man ang kanyang sinabi ay hindi. Hindi yan ang hangarin ko. Bagkus ako ay nananalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Naghahangad pa rin na lumabas mula sa kanilang angkan, sa kanilang mga pamilya, sa kanilang itong mga tribo sa Taif na mga tao na sumasamba at sumusunod lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kung isipin natin ang pagmamahal ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang kaum, sa kanyang mga nasyon, dahil ang kanyang hangarin ay ang gabay sa mga tao. Kaya kahit siya ay nasaktan, siya ay nagdugo ang kanyang paa, ganun pa man, ang kanyang hangarin pa rin. Kahit na pagkatapos ng kanyang napakahabang paglalakbay, hindi tinanggap, ganun pa man, ang kanyang sinabi ay hindi, bagkus hinihiling ko kay Allah subhanahu wa ta'ala na lumabas sa kanilang lahi ang mga tao na sumasamba lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya alhamdulillah, nagmuslim ang lugar na Taif dahil ito ay kabilang sa mga panalangin ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay pumasok na nung siya ay paparating na sa lugar na Makkah, ay natakot siya dahil maaaring saktan siya ng mga Quraysh. Dahil siya ay lumabas
ng tinatawag na Makkah. At inutusan niya si Zaid bin Haritha na puntahan niya ang ibang mga pinuno na may katungkulan o iginagalang sa Makkah para siya ay pangalagaan. Pero kabilang sa kanila o karamihan sa kanila ay tumanggi. Maliban kay Al-Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi na kabilang sa mga naninirahan at malaking pamilya sa Makkah at tinanggap niya dahil alam niya na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isang mabuting tao at sinabi niya sa kanyang mga anak at mga pamilya na magsuot kayo ng suot na panggera dahil pupunta ako sa Kaaba at pangangalagaan ko o kaya ay nasa akin ang pangangalaga kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At siya hindi Muslim. Siya ay pumunta sa Kaaba kasama niya ang kanyang mga anak at sinabi niya na ngayon ay walang pwedeng gumalaw kay Muhammad dahil siya ay nasa aking pangangalaga. Kay Mut'im bin Adi. Dahil kilala niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isang mabuting tao. At dahil dito ay pinayagan nila na pangalagaan ni Mut'im bin Adi si Propeta sallallahu alaihi wasallam. At ganoon din na isa sa mga sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, matagal na ang pangyayaring ito. Pero noong nagkaroon ng labanan ng Badr, ay sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam noong marami na bihag na mga hindi mananampalataya na mga Quraysh na kung nabubuhay lang si Mut'im bin Adi at kinausap niya ako upang palayain ang mga nabihag na ito ay tunay na ibibigay ko sa kanya dahil sa kanyang pagtanaw sa utang na loob niya kay Mut'im bin Adi sa kanyang ginawang kabutihan sa kanya. Yan ang isa sa mga sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal Quran, wala tansawul fadla bainakum, huwag niyo kalimutan ang mga nagawa sa atin ng kabutihan ng ibang mga tao. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam hindi man siya mananampalataya itong Mut'im bin Adi. Ngunit sabi niya kung siya ay nabubuhay ay ibibigay ko sa kanya ang mga nabihag dahil sa labanan ng Badr dahil sa kanyang ginawang kabutihan. Hindi na nakalimutan ang ginawang kabutihan sa kanya ni Mut'im bin Adi. Yan ay kabilang sa mga aral sa atin ng Islam na kapag mayroong gumawa sa atin ng kabutihan ay suklian natin ang kabutihan. Kung hindi natin kaya ng suklian ay manalangin tayo para sa kanya. Yan ang magagandang kabilang sa turo ng Islam. At dahil dito nakapasok si Propeta sallallahu alaihi wasallam sa Makkah at siya naman ay nagpatuloy ng kanyang da'wah. Hindi siya tumigil. Nagpatuloy siya ng kanyang da'wah at siya ay hinayaan. Hindi sinaktan agad ng mga tinatawag na mga Quraysh dahil siya ay nasa pangangalaga ni Mut'im bin Adi. At dito, ipapasok natin bilang panghuli yung paano nag-Muslim ang mga taga-Madina, ang tinatawag na Ahl Yathrib. Ang Madina, ang dating pangalan ng Madina ay Yathrib. Yan ang tawag sa Madina. Ngunit, ito ay tinawag na Madina al-Munawwarah. At dahil dito, ang mga Arabo na nakapalibot sa Makkah ay taunan silang nagsasagawa ng Hajj. Pero hindi katulad ng Hajj na ginagawa natin ngayon nung dumating si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Pero sila ay nag-iikot sa Kaaba. Dahil ito ay tinatawag nila ng Hajj na ito ay tinatawag na pagdakila nila sa Kaaba. Dahil alam nila na ito ay niligtas ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa gustong pagsira dito ni Abraha. Kaya dinadakila nila ang Kaaba at ganun din na ang Hajj ay nandoon na bago pa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil lahat ng propeta ay kabilang sa kanilang mga aral ay ang Hajj, ang Sala at saka pag-ayuno. Yan ay kabilang sa mga haligi ng Islam mula sa naunang propeta hanggang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa pang-11 taon ng pagkapropeta ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mayroong nag-Hajj na mula sa Yathrib, ito ay Madina, na 6 na mga kalalakihan at sila ay nagtitipon-tipon at pinuntahan sila ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ipiniliwanag sa kanila ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ang Islam at nagbasa siya ng mga talata sa Quran at agad nilang tinanggap ang relihiyong Islam. Itong 6 na taon na ito ay sila ang mga unang tumanggap sa relihiyong Islam
at sumuporta kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, sila ay bumalik sa Madina at unti-unti silang nagpalaganap ng Islam sa Madina. Dito nagsimula ang pagmumuslim ng mga taga Madina o taga Yathrib. At inshallah, sa sunod na ating pag-aaral ay ating pag-aralan ang pagpunta ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa Al-Isra wal Mi'raj. Ang pagpunta ni Propeta sallallahu alaihi wasallam galing ng Makkah papunta ng Masjid al-Aqsa at pag-akyat niya sa langit. Isa ito sa mga himala ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na upang mapawi ang kalungkutan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay isa sa mga ibinigay sa kanya na miracles, himala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang kanyang pagpunta at pagbisita sa langit at nakausap niya ang Allah subhanahu wa ta'ala, na ito ang sunod na kukunin natin inshallah. At ganoon din tutuloy natin hanggang sa hijrah ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Nawa ay nakapulot tayo ng aral sa talambuhay ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sa lahat po muli na bumati sa inyo ng assalamualaikum wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nawa gatipalan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ako po muli ay nagpapasalamat sa inyo. Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.